Meron tayong follower na humingi ng advice tungkol sa nakuha niyang kontraktor kasi ang sabi niya matagal na daw na nagko-construct, hindi man lang nakikita yung supervising professional gaya ng isang engineer or architect. Umaabot na daw ng 3 months, hindi man lang nagpapakita yung supervisor. Yan ang disadvantage po sa isang nagpapagawa na wala talagang idea or zero knowledge with regards to construction. Kaya nung nag-i-implement na ng project, napansin niya na ang mga videos and pictures na report na ginagawa or ipinapasa sa kanila, napansin niya na may something na hindi talaga nasusunod. So nagduda siya, inilapit niya yung project niya base sa mga picture na binigay niya sa atin at saka ipinakita. Talagang talagang hindi nasunod yung plano. Yung mga basic lang na kailangan sundin sa correct methodology and specification. For example, sa isang anilyo, dapat naka 135 degrees yan. Pero ang ginawa, naka 90 degrees lang. At saka yung talagang para sa akin, hindi talaga tama yung execution ng project kasi pinaubaya na lang sa foreman at saka mga skilled worker. Ngayon, siyempre, walang nagsusupervise, walang nagbabantay. Kung ano lang gustong gawin ng mga workers, gagawin. Kahit na hindi align doon sa specification, sa plano, lalo na sa structural, hindi talaga naaayon or na-align sa plano at saka design. Nakita natin na isa ito yung example na nakakaawa yung client kasi they are spending their hard-earned money. Tapos ganun mangyayari, mapoprostrate sila sa ginagawa sa kanila ng isang kontraktor. Nabighani sila sa advertisement sa Facebook. Maganda ang turnover, maganda ang groundbreaking, parang nakakaaya. Kumbaga, mahihikayat kang kunin sila. Magandang advertisement. So, ang problema doon sa actual execution, kabaliktaran. Kasi hindi tama yung gawa nila. Imagine ba naman yung ang mga poste nilagyan ng sanitary pipe gaya ng downspout doon pinadaan. Which is ang column nila ay maliit, undersize. Kumbaga, below minimum sana required ng NECP at ECI. So, violation na yun. Substandard na yun. Then, yung design, for example, 3,000 PSI, wala naman lang paano malalaman na 3,000 PSI or kung ano ang design requirement ng isang konkreto or isang structure na wala man lang ginagawang sample, cylinder sample per bawat halo, bawat masa. So paano malalaman? Actually, base sa picture na binigay or video, nagbubuho sila na may tubig yung footing, yung hukay ng footing. Maraming tubig na madumi. Dapat kasi dinidrain yan at nililinisan. Tapos walang tubig na bubuhusan since kailangan yun kasi maapektuhan yung water cement ratio, yung concrete proportion. Hindi maatin yung design requirement dahil sa hindi tamang mixture tsaka hindi tamang methodology. Binuhusan nila yung hukay na may tubig at saka madumi yung tubig. Maraming burak. Dapat kasi potable water ang ginagamit dyan, yung proper mixture. Maraming mga lapses yung itong project na ito. Kawawa yung may-ari, nakakaawa since malaking gastos nila sa mga pinaghirapan nila tapos babalhurain lang. Wala man lang engineer na nag-supervise o professional na nag-supervise. Pinabayaan simula nang makuha ang project, which is hindi tama yon. Kawawa yung mga clients. Kaya tips ko sa mga clients, sinunod naman nila na meron naman professional, meron man plano complete, set of plans, may building permit. Ang problema sa execution. Dapat kung sa execution na, mag-hire kayo ng civil engineer or professional na magsusupervise or mag-check sa gawa ng contractor. I-double check yung gawa nila bago mag-proceed or another phase of work. Gaya ng halimbawa, bago magbuhos, dapat ma-check ng maayos ng isang professional. Kahit halimbawa, tatawagin mo yung engineer or kung sino man, particularly structural works, bago magbuhos, dapat ma-check ng isang engineer na babayaran nyo lang kahit ang bayad nyo ay bawat punta lang. Ang importante dyan, ma-check na masunod yung structural design at saka construction plan na kung ano man nandun, gaya ng electrical, structural, mechanical, whatever, architectural. Kailangan ma-implement na maayos kung ano ang nasa plan or construction plan at saka specification para hindi kayo maluko. At regarding din sa pag-billing, mas maganda kung may professional kayo para sila ang mag-i-evaluate ng tamang accomplishment na babayaran mo.
Kumbaga per accomplishment ang bayad nyo. Kumbaga safe ka doon kasi kung ano lang ang accomplishment ng contractor, yun lang ang i-evaluate at babayaran per accomplishment para hindi kayo malugi at ma-overbill. Hindi kayo madaya ng contractor just in case madaya yung nakuha yung contractor. Napaka-importante po yan. Huwag po kayo magtipid particularly sa pagpapatayo nyo ng bahay kasi investment nyo yan. Kumbaga matagal yung pinagpapaguran yan, kailangan matibay. I-priority mismo yung structural. Huwag tipirin kasi doon nakasalalay ang buhay ng bahay mo. Kahit sakaling magandang design at implementation and execution, kaya niyang i-handle yung mga earthquake na nangyayari dito sa atin. Kasi itong lugar natin dito sa Pilipinas, itong part ng Metro Manila hanggang Mindanao, Luzon, Visayas, kadalasan karamihan ng part ay zone 4, kumbaga earthquake zone kasi nasa Pacific Ring of Fire tayo. Kaya dapat maayos yung execution ng project at saka design sa structural. Huwag tipirin, huwag magtipid sa structural. Prioritize yan kasi useless ang pinagpaguran mo kung sakaling maganda nga bahay mo, kumpleto, electrical, maganda, kung mahinang structural, pag gumuho yan, back to zero ka. Sayang. Pinaghirapan mo yan ng mga ilang taon, 14 years, 15 years, 20 years sa abroad, bago ka makapagpatayo, din mauwi lang sa wala. Kaya advice ko po sa inyo, pag kumuha kayo ng contractor, siguraduhin nyo yung i-background check nyo, yung mga previous project, i-check nyo, tingnan nyo kung ano ang naging result, magtanong kayo sa mga nakakakilala sa kanila kung maganda yung background nila, kung maayos sila gumawa, at saka reliable ang mga gawa nila. Yun ang tatandaan nyo. Yun ang napaka-importante. Then mag-hire kayo ng professional na aalalay sa inyo na sa side ninyo, kumbaga gawin yung consultant, magmamalasakit sa inyo para may execute yung project ng maayos na hindi madadaya ng kontraktor. Kasi kawawa kayo. Yan lang ang masasabi ko. Kasi itong nag-PM sa akin, actually marami nang nag-message sa akin na tungkol dito. So, naisipan kong mag-share na lang for awareness ng mga nakararami, particularly yung mga zero knowledge sa construction, para hindi kayo madaya at di masayang yung mga pinaghirapan nyo at mga resources nyo. Huwag kayong magtipid, particularly sa pagpapatayo ng bahay nyo kasi investment nyo yan. Kumbaga, ilang taong kayong naghirap sa pag-iipon para makapundar ng bahay, tapos mauwi lang sa balahura na paggawa. Kasi dito talaga nakakaawa yung nag-message sa akin kasi talagang hindi sinunod yung plano. Kumbaga particularly sa structural, although hindi natin lahat nakita kasi picture lang naman ang pinadala tapos videos din ang plano na kita natin. So di lang natin papangalanan ng mga contractors na binanggit ng mga nag-send sa akin. Itong tinitingnan ay isa lang to sa mga nag-send. Nakakaawa nga siya dahil yung mga ang gumagawa walang malasakit sa kanila. Nagtiwala daw sila masyado kaya wala silang ginawa kundi lumapit sa tulad natin na mga content creator regarding sa construction. Kaya i-share ko na lang na for awareness lang. At saka tayo naman ng mga contractor, mga engineer, bigyan naman natin ng malasakit ang ating mga kliyente. Kasi nagkukontrata tayo or gumagawa ng building or ginagamit natin ang profesyon natin para sa mga kliyente natin na maayos ang implementasyon natin. Yung may kunting malasakit para yung mga client natin maging satisfied sa gawa natin. Yun lang masasabi sa mga contractor, bigyan ng malasakit yung mga client natin para hindi naman sila malugi. So, yan lang muna ang masasabi ko tungkol dito sa kasi substandard talagang gawa kasi nga undersize yung mga poste. Kumbaga hindi nababagay sa number of story yung mga poste niya. Tsaka nilagyan pa ng tubo sa gitna ng sanitary pipe. Diyan pinadaan ng mga downspouts which is wrong kasi ang laki ng downspout. Nasa 3 inches ata o 4 inches. Hindi ako nagkamali, ang kulom maliit. So paano na? Ang design natin ng column ay buong section, walang bawas, busulid ang core niya, tapos lalagyan ng sanitary pipe, wala na, hindi na nasunod yung eksaktong design at specification. So yan lang ang masasabi ko. Sa susunod, sana maging aware kayo sa kukunin yung contractor. Huwag kayong magpapadala sa mga advertisement nila sa page nila, sa Facebook nila. Ang importante, mag-background check kayo sa mga previous projects nila. Tsaka yung mga nakakakilala sa mga contractor na kukunin nyo, kailangan nyo busisiin ng maigi kung ano talaga ang kakayanan nila sa pag-construct ng bahay or structure nyo. Yan lang po, salamat. Sana maging aware tayong lahat. Thank you and God bless.